Magandang araw mga ka-learning! Ngayon naman ay negosyo tips ang ating pag-uusapan. May napanood ako na gumawa siya ng peanut turon. Ngayon na alamin natin kung totoo ba talaga na malaki ang kitaan dito. Una, kailangang isangag ang mani ng walang mantika hanggang katamtapang maluto. Huwag masyadong luto dahil ito ay papait. At pagkatapos ay dikdikit gaya ng ginagawa ko, huwag masyadong durog dahil mas gusto naman natin na may inunguya pa tayong butil ng mani. At habang ito ay pinalalamig, ihanda na muna natin ang lumpia wrapper. Pag small po ang pinili nyo, hatiin nyo lang siya sa gitna. Itong binili ko po ay large, so hinati ko po siya sa 4 na bahagi. Ituturo ko din po yung tamang pagbalot ng peanut roll para hindi naman ito bumuka habang ito niluluto natin. Pag malamig na ang mani ay ilagay ng 1 kilong asukal sa 1 kilong mani na ginawa natin kanina. Sa napanood ko po, 2 kilong asukal ang nilagay niya, pero nung nilagay ko yung 1 kilo pa lang, parang di na nakita yung mani. Puro asukal na lang. Napaisip po tuloy ako, kaya ba malaki ang kinita niya? Malalaman po natin yan mamaya. Ibalot na po natin. Kung mapapansin nyo, hugis triangle ay isang bahagi ng lumpia wrapper. Kailangan po yung pointed nakaharap sa atin o nakapoint sa atin at ilagay ang mixture sa ibabang bahagi at ibalot. Pag nasa kalagitnaan na ay itupin naman ang magkabilang bahagi para di lumabas ang mixture sa loob. Nagtry din po ako ng magbalot ng pabaliktad. Ang nangyari, bumubuka po siya kasi yung pointed na part ay medyo makapal kaya kahit anong basa natin, bahagya lamang itong kakapit. Unlike yung manipis na part, kahit konting basa lang yung ilagay mo, mas makapit po siya. Ito po ang resulta ng ating mga binalot. Mapapansin nyo, hindi siya pantay-pantay or magkakaiba sila ng haba. Kasi depende po yan sa wrapper na kinat nyo. Pag ipapack nyo na siya for selling, i-mix nyo na lang po yung different sizes para equally pa rin yung distribution. Anyway, ito na po ang finished product. Sa pagluto po nito, sa 1 kilong mani, kailangan natin ng 1.5 liter na mantika. Don't worry po, kasi may matitira po dyan na pwede nyo pa rin magamit sa susunod. Mas maganda po kasi nalutang ang pagprito natin. Please take note of this. Paglagay ng mantika, maglagay na rin po tayo ng sugar. Anyway, per batch po, tansyahin muna natin kung gaano kadami ang ilalagay na turon. Basta yung coated siya ng mantika or lubog sa mantika. Yung asukal na ilalagay natin, depende yan sa gusto nating tamis. Ako po kasi 2 dakot lang nilalagay ko per batch. So pag nilagay na natin ng mantika, kasabay na yung sugar, and then haluin lang po natin to hanggang sa ma-melt yung sugar. So pag na-achieve na natin yung melt niya na wala na siyang buo-buo, ilagay na po natin yung turon hanggang sa haluin na po natin siya ng haluin ng maigi para ma-achieve natin yung magandang kulay na kagaya nito. Gawin na po natin ang costing. Ang presyo po, depende po yan sa lugar kung asan kayo. Dito po sa Taguig, more or less, ito po ang presyo. Ang total cost natin is 505. Doon naman po sa lumpia wrapper, ang binili ko is 150 pieces. Ito times natin yan sa 4 kasi pinag-apat po natin siya. Naging 600 pieces po siya lahat. And 600 pieces, divide 8 pieces na turon per pack. So, meron tayong 75 packs na ibebenta natin. 75 times 20 pesos per pack. Total of 1,500. So meaning, meron po tayo 1,000 nakita sa 1 kilong mani. Ayan guys, mga ka-learning, napatunayan natin na malaki ang kita dito sa peanut turon. Pero meron po tayo may encounter talaga na bad wrapper. Bad wrapper? I mean, meron siya yung manipis, sobrang nipis, meron naman pong butas, or pag ating pinag-iwahiwalay, siya yung mapupunit. So, reject na po yun. Okay mga ka-learning, thank you for watching. Until my next video, bye! Thank you for watching. Please like and subscribe and click the bell button to notify about my videos. Remember, it's fun to learn new things every day. Bye!